Good morning po ulit sa ating lahat. Wednesday ulit. Nagkita-kita ulit tayo. At pagpalain ang ating Wednesday, ang ating today, ang pasimula ng tinatawag nilang new normal. Sana naintindihan natin kung ano yung new normal. Dahil di ko naintindihan yung new normal eh. Parang basta maging maingat na lamang po tayo sa kung saan man natin gustong pumunta, pero bago tayo magpatuloy, nais kong batiin ang happy birthday ang kapatid namin, Mr. Bik. Happy birthday ngayon kay Brother Boy sa Friday. Happy birthday Ralph, happy birthday anak kahapon 19. At gusto ko ring batiin si John Mark Benigyan. Hindi ko ma-pronounce maayos yung iyong kung ma-mispronounce ko apelido mo. Pero John Mark na nasa Saudi ngayon, God bless you na. Ingat ka lagi dyan. Nalaman ko kay ate mo that nagla-live streaming ka rin. Gayon din kay Ray. Anak, di ko na lang banggitin apelido mo kasi delikado, nasa palasyo ka. Pero ingat ka sa lahat ng panahon at pagpalain ka din kayo dyan. Gayon din kay Litlit na nasa US, sa iyong pamilya. God bless you. Salamat na may God just reach out to you and God bless you. Gayon din kay Sarah, Ilagan, kay sa mag-asawang Emma at Elmer. Ingat kayo lagi dyan. Kay Pastor Chito, sa mga kapatid natin, San Isidro, sa Bulacan, Apo, happy birthday. And also sa Nueva Ecija, di ko nababanggitin, ang Singapore, ang Hong Kong. God bless you ha. Sa mga kapatid natin kay Pastor Daniel, sa Eastwood, sa Valenzuela, sa Cavite, sa Batangas. Pero bago ang lahat, this morning I received a message. Hinihingi ko sa mga kapatid natin, sa mga intercessors, sa Jesus Abundant Life Giver, nasamahan ninyo ko sa panalangin at isama ninyo sa panalangin si Ara Toledo. Alam kong di ko lang kung kilala ito nila Brother Julian, pero nag-graduate siya sa Negros, sa Bacolod, pero she's living in Parañaque. Meron siyang, di ko lang maalala, di ko lang matandaan ang how old this young lady is, 32 or 34. Pero nakikiusap siya at ang puso ko ay umiiyak para sa kanya. Sabi niya, Ma'am, pasensya na po sa abala. Ask lang po sana ako ng help. Nakikiusap po ako sa Poong May Kapal na wag niya po muna ako kunin. Siya po ay cancer stage 3B, yung breast cancer po. Wag po muna ako kunin, kailangan pa po ako ng mga anak ko. Paano na lang po sila? Wala na nga po sila tatay, mawawala pa po ako. Ang kanyang mga anak ay 7-year-old and 4 years old. Dalawa po. Sabi niya, mawawala pa po ako. Alam ko naman po na mas malaki ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Di ko lang po maiwasan matakot na maiwan ang mga anak ko sa mundong ito. Gawa ng karamdaman ko po. Lumalaban naman po ako. Tinatanggap ko pong lahat ng mga pagsubok na ibato niya sa akin. Huwag po muna ngayon, di pa po ako handa iwan ang mga anak ko. So, nagpadala siya ng picture nung kanyang bukol, breast cancer. So, inihingi ko mga kapatid, let us fight for this woman, for Ara Toledo.
Ara Toledo. Wala pong imposible kay Lord. Ang mga patay, pinuhay nga niya. Yung mga dying, yung mga coma, He brought back to life. Gaano pa kaya ang isang babaeng ito na puno ng pananampalataya, may maiiwang 2 anak na ayaw niyang iwan dahil napakabata pa, walang iniwan ng asawa. So, let us give a helping hand through our prayer. Panalangin lamang po natin si Ara Toledo. Every day, please include her in your prayers. Any time of the day, mas maraming beses sa isang araw, sana isama po natin siya sa panalangin. Let's pray. Father God, you've been so good to us. We thank you for your love. We thank you for your wonderful grace. We thank you for another day, Lord, na nagsama-sama po muli kami. Salamat po, Ama, na panibagong lakas. Bagamat may mga pagsubok, Panginoon, but dear God, it is your grace that keeps us going. It is your grace that keeps us fighting, Lord. It is your life in us that keep us hoping, Father, for a greater today, for a greater life. We thank you, dear God, even for the grace of prayer, that in praying, Lord God, we are assured na kami dininig nyo at Panginoon ang answer sa aming mga panalangin dahil sabing ni Pablo, kay Kristo lahat ng aming mga panalangin ay tutugunin ng Diyos ng oo. Salamat po, Ama, na hindi po kami mabibigo sa aming pagdulog sa inyo para kay Ara Toledo. Hiling po namin ang kanyang kagalingan sa kanyang sakit na kanser. At Lord God, salamat. Ang mga cancer cells na ito will naturally die in Christ Jesus, and we speak new healthy cells sa Kanya. Panginoon, salamat po. Nagkakaisa po kami na inyong mga anak naniniwala. O Diyos, na hindi kami mabibigo because we're asking their God that your name may be honored, that you will be glorified. So this is our prayer even today, Lord, as we go live streaming. Bless those people that are live streaming with me, watching with me. Bless those, Lord God, na may mga hinihingi sa inyo. Salamat, Lord. Those that are asking, bakit, Panginoon? Those that are losing hope, Father, losing strength, Father, restore to us the joy of our salvation, the joy of your salvation. For this is our prayer in Christ Jesus' wonderful name. Amen. So ano nga ba ang salvation? What is salvation? What is redemption? Salvation is not just na hindi tayo pupunta sa hell. Redemption does not only mean na tayo ay maliligtas pag tayo ay namatay, pupunta tayo sa langit. But redemption is more than forgiveness of our sins and reconciliation with God, because redemption is God living in man. Ang tunay na kaligtasan yung i-allow natin si Lord na mabuhay, ipamuhay niya, gamitin niya tayo for His greater glory. So I've been asking God, Lord, what is next? Because Lord, maraming nananalangin, nakita natin, mga pino-forward ko na, katulad ng India na sinabi ni Prophet Sadhu, India herself has 700 million gods na wino-worship. And then nakita natin sa FB, na ang mga Indians na ito, they went into the streets just asking God, praying, asking God and repentance, and then asking God and praying for the nations. Nakakatuwa po tingnan na ang mga tao ngayon, kahit sa Italy, sa Europe, sa US, mababasa natin yung mga tao na nasa kani-kanyang condominiums. Pagdating ng 7 o'clock, nasa mga bintana sila, sama-sama silang nagpupuri sa Panginoon.
yung ba naman ay hindi pa didinggin ng Diyos? Hindi ba tayo dinininig ng Panginoon sa ating mga panalangin all over the world? People are praying. But when I ask God, why? Ako pag nagbabasa ng Biblia, when I ask God for His Word for the moment, I would read the Bible. Hindi ako yung ituturo ko o mag-guess ako sa mind ko kung ano ang kanyang salita para sa atin. But I would read through the Bible. And then, hanggang naging buhay sa akin, yung sinabi niya sa Mark chapter 10. Kaya dito tayo mag-start sa Mark chapter 10, in verse 17, yung Jesus counsels the rich young ruler. So in verse 17, it says that, now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother. And he answered and said to him, Teacher, all of these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, One thing you lack. Go your way, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. So, what I'm going to share with you today, because I've been asking, Lord, what else? And then God said, the Spirit spoke, and He said, one thing you lack. So, ang lesson po natin ngayon ay binigyan ko ng title, One Thing You Lack. Okay? So, ano nga ba ang mga miracles? Ano nga ba ang provision? Magkaiba po yung miracle at saka yung provision ni Lord. Although ang provision, part ng miracle, but miracle itself ay kakaiba po. Sa loob ng miracle, nandoon yung provision ni Lord. So ano nga ang pagkakaiba ng miracle at provision? Halimbawa, ikaw ay nasa isang kagubatan. At nasa kagubatan ka, or you are in the wilds, biglang may dumating na leon, at itong leon na ito is about to attack you. Ano ang gagawin mo? Isa lang ang maiisip mo. Because you cannot fight and win against a lion, so ang iyong magiging plano, ang magagawa mo is to run. I do not know kung kaya mong ma-outrun ang leon, but pag nasa kagubatan ka at may na-encounter kang leon, ang unang gagawin mo, maisip mo ay tumakbo. Kung merong kahoy, ang gusto mo makaakyat agad sa puno para makaligtas ka sa leon. Kung may puno at naaakyatin mo, this is what we call provision ni Lord. Pero kung nasa wilds ka at may na-encounter kang lion at wala kang puno na aakyatin, that's when you need a miracle. So, when there is nothing more na pwede nating hingiin kay Lord, katulad ngayon, maraming mga sinasabing mga gamot, pero hindi pa nila binibigay, hindi pa ipinapalabas, gamot sa virus na ito, we know there is a provision. God has provided us something. But ang sabi nila, ang mga gamot na ito, supposedly, hindi pa ma-approve, hindi pa ibinibigay ng ating gobyerno na para magamit against this virus. Okay? So, isa lang nung sinabi ni Lord, one thing you lack. And then I asked the Lord, I asked God, Lord, what is this thing? Ano pa ito mga isang bagay na aming kinukulang. And then He brought me to John 15. John 15 in verses 1 and 2. Samahan niyo ko, John 15. John 15 verses 1 and 2. Yung sinabi ni Lord, it's about the vine. In verse 1, sabi ni Lord, I am the true vine,
and my Father is the vine dresser. In verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, and that it may bear more fruit. Sabi ni Lord, yung mga sanga na hindi namumunga, inaalis, ngunit yung mga sanga na namumunga, pinuprune pa rin ni Lord para lalo siyang bumunga. Yung word na sinabi ni Lord na branch, every branch in me. This branch is yung kalima in Greek, which means yung tender, yung malambot pa, yung bata pa, yung kaya pang mahubog. May alam mo yung pagdating sa grafting, I'm not good sa pagtatanim dahil mga tanim ko, hindi ako talaga mahilig sa halaman, but I know how to appreciate yung mga flowers. Okay? So, ang sabi ni Lord, itong branch na ito, yung mga tender and flexible pa, kaya pang mahubog. But sabi ni Lord, in me, any branch in me, yung mga nakadugtong pa, naka-connecta pa sa bunga. Tanong ko lang, kasi laging sinasabi, kailangan mamunga tayo. Sino ba ang namumunga? Ang puno o ang sanga? Okay? Kasi if you're seeking fruit sa isang sanga, nagkamali po tayo ng focus. Dahil ang namumunga po ang sanga, ang puno. Dinadala lang ng sanga ang bunga. So, ang purpose, pag ang bunga nasa sanga na, tandaan natin, hindi po ang puno, hindi po ang bunga ang pumupunta sa tao. Pero ang tao ang lumalapit sa bunga. Paghanda na ang bunga na pitasin, ang tao ang pupunta, ang tao ang naghahanap ng bunga. Pagdating sa evangelism, kung hindi nakikita ng tao ang bunga sa atin, ano yung bunga na yung bunga ng Espiritu Santo? Kasi si Kristo, ipangaral man natin, sabihin natin, maganda ang puno, maganda ang Kristo, maganda maging Kristiyano, pero kung walang makita ang tao na bunga sa punong yan, sa tingin mo, lalapit ang tao sa puno. Kaano mang kaliit ang puno, basta may nakitang bunga ang tao, something that is potable, something that is kayang makain, ng kakailanganin ng tao, lalapitan ng tao ang bunga. Okay? So, ang tao, the world is after the fruit, not after the tree. So, ang nais nila, sabi nga ni Lord, if I will be lifted up in all the earth, I will draw all men unto me. Jesus will draw men, Jesus will draw people to Him, not to us. Why? Ang purpose ng sanga, to carry the fruit. Therefore, ang sabi ni Lord na yung word na bear fruit in Greek is phero, which means to carry some burden, to announce, to convey, to bring forward, to manifest. So, ang purpose ng sanga, para i-manifest, makita, dalhin yung bunga ng ating Panginoon. And then, sabi ni Lord, balik tayo sa Matthew 24. Dalang sabi ni Lord sa rich young ruler na ito, one thing you lack. Lahat naman ng utos ng Panginoon ginawa ng mayamang ruler na ito. Pero sabi ni Lord, but somehow, out of the goodness sa buhay ng taong ito, naramdaman niya may kulang pa sa kanya. That's why ang sabi ng Mark, na makita niya ang Panginoon, tumakbo siyang palapit sa Panginoon, and then lumuhod siya at sabi niya, good teacher, how do I inherit eternal life? Alam niya, ang ginawa niya ay mabuti, lahat para sa kanya, something that will benefit him. Di siya nanloko, di siya nagsinungaling, at sabi pa niya na lahat ginawa niya, yung he honored his parents. Okay?
Sabi niya, hindi naman siya nag-commit ng adultery, wala siyang pinatay, hindi siya nagnakaw, hindi siya nagsinungaling, wala siyang niloko. And he honored his parents. Pero in his life, in his very heart, in his spirit, may hinahanap pa rin siya, katulad natin. We're seeking, aywan ko lang sa inyo, kung hindi kayo nakakaramdam yung uhaw sa spirito, but I was told ni Joy na yung kanyang brother, si Mark, na nasa Saudi, Mark, your ate told me na yung hunger, yung spirit mo is hungering for more of God. That your spirit is thirsting for more life. God will honor that thirsting. God will feel that hunger. And I pray that as you seek God, that as you search for Him, maranasan mo siya. Dahil ang purpose ni Lord ng bunga na ito that is in us is for people to experience God. So, ang sabi ni Lord sa Matthew 24, yung signs of the coming na discuss natin a few weeks ago, the signs of the coming of the Son of Man, in verse 12, sabi ni Lord, sa Matthew 24 verse 12, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. And then ang sabi niya, sumunod ang verse 13, he said, he who endures to the end, the same shall be saved. Ang sabi ni Lord, yung makakapagtiis hanggang wakas, yun din ang maliligtas. Ano ang pagtitiisan niya? And then in verse 14, the Lord said, and this gospel of the kingdom will be preached in all the earth. First, ang sabi ni Lord, yung love. Pangalawa, yung pagtitiis. At ang pangatlo, sabi ni Lord in this order, the gospel of the kingdom will be preached in all the earth. But may tinawag din sa Revelation, yung eternal gospel. Ano yung eternal gospel? And what is the gospel of the kingdom? It's not only hope. The gospel of the kingdom ay hindi lamang pag-asa. Yung gospel of the kingdom, hindi lamang faith. Sabi ni Pablo, sa kanyang pangangaral, merong gifts. At sabi niya, ang faith mahalaga sa buhay, sa journey natin. Sabi niya, faith, hope, and love. These three remains. Ito ang dapat na bunga na manatili sa atin, yung pag-asa, yung pananampalataya, at pag-ibig. Pero ang sabi ni Pablo, pinakamahalaga sa tatlong ito ay ang pag-ibig. Kaya sabi ni Lord sa Matthew 24, dahil sa sobrang hirap, sa sobrang kasamaan, ang kasamaan ay lalaganap na sa buong mundo. Dahil sa kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Bakit? What will cause this love to grow cold? Because yung iniquity, yung kawalan na ng hustisya, dahil sa kawalan ng hustisya na nakikita nating kasamaan, tayo po, alam nyo, this is what I see in my spirit, na kahit ako nag-give in, nakita ko ang sarili ko pagdating sa mga panahong ganito ng krisis. Because even I nakapag-pray, Lord, ibalik nyo sa gumawa ng virus, yung judgment na dapat sa kanila. Nagkaroon ako ng galit sa puso ko. Nagkaroon ako ng mga pagtatanong, hindi maaalis, makita sa mga bibig natin, sa mga pinupost natin, sa mga lumalabas sa mga salita natin. Yung crisis na ito only reveal what still is in our heart. Inilabas lang kung ano pa ang nasa puso natin. Yung mga gagalit, alam natin si Lord nagagalit din. Si Lord nagalit din. Pero pagdating ng krisis sa buhay ng ating Panginoon, alala ko siguro galing ito kay Gary V noon, when he was going through yung kanyang sakit, yung kanyang grabe, yung kanyang mga dinadaanan, pero what he was going through medication, yung sinabi niyang,
crisis is where Christ is. Hindi ko makalimutan ito na ang crisis ay naghahayag lang na naroon si Kristo. Kasi ang tanong ko nga, Lord, we have prayed, we fasted, Lord God, we worship, we sang songs, but why is this virus still killing people? Ngayon, tayo po we are facing another threat, yung sinasabi nilang second wave. So, meron pang balibalita na sa Monday baka magkaroon ulit ng lockdown. Binigyan tayo pansamantala ng kalayaan, inalis yung AHQ, pero what we did, talagang nang naging malaya tayo, wala tayong pakialam kung ano ang mangyayari next. Hindi po tayo naging maingat. So, di natin masisi kung ang ating Pangulo ay muling mag-declare ng enhanced community quarantine. Okay? So, sabi po ni Lord, because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Maraming pag-ibig ang manlalamig. Then I began to read yung mga books na dumating sa akin noon. Isa-isa kong hinahanap yung mga tanong ng puso ko. And then I came across yung sinabi ng isang writer, get God's love from your head to your heart. Get God's love from your head to your heart. Alam na po natin, kilala lamang po natin, nararamdaman po natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi po sa ating puso kung hindi sa ating kaisipan. Dahil kung naintindihan natin ang pag-ibig, we would understand yung biyaya ng Panginoon. God's grace defies reasons and logic. Ano man ang mga dahilan, bakit ginawa ng mga taong ito. Pero yung biyaya ng Diyos, babaliwalain niya ang mga dahilan mo. Babaliwalain niya ang paniniwala mo. Because the grace of God is much stronger than our opinion. Grace defies reasons and logic, but God's love interrupts the consequences of our action. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, siya ang pipigil sa dapat nating anihin sa ating mga ginawa. So, sabi pa ng isang writer, the practice of forgiveness is our most important contribution to the healing of the world. The practice of forgiveness is our most important contribution to the healing of the world. Kaya ang sabi ng rich young ruler na ito, Lord, I have everything. Ginawa ko kung anong sinasabi ng Ten Commandments, pero I still lack I feel, meron bang kulang sa buhay ko? Then sabi, tiningnan siya ni Lord ng buong pagmamahal. Then sabi ni Lord, na sell what you have. So, yung word na sinabi ba ni Lord na ibenta mo lahat ang meron ka? Alam ni Lord paano mo pinaghirapan kung anong meron ka ngayon. Alam ni Lord how you struggle, how you work hard. Because my purpose si Lord, nais ni Lord na tayo naman ay pagpalain more than what we ask, more than what we deserve. God's purpose is for us to enjoy life. Sabi ni Lord, I have come to give you life and for you to enjoy abundant life. So ito ba yung puso ni Lord? Na ipamigay mo, ibenta mo kung ano man ang pinaghirapan mo? I don't think this is the reason. I don't think ito yung puso ng Panginoon na ipamigay mo ang pinaghirapan mo. But God, ito lang ang natanggap ng heart ko for us to weigh in the balance. Alin ang mas mahalaga sa atin? Yung pag-ibig ng Diyos o yung pag-ibig, yung tayo ay makakonekta sa pag-ibig ng Diyos or tayo ay nakakonekta pa rin strongly. We do not want to detach from material blessings kasi whatever God asks us to give, God is able to return back to us multiplied pa.
Sabi pa nga po, yung Matthew 24, alam mo, mabasa natin doon yung mga peste, yung mga pestilence, yung mga wars, rumors of wars, yung mga betrayal, na doon po sa Matthew 24, ito yung mga crisis na mangyayari sa buhay natin, nation against nations. But praise God, ngayon yung mga bansa, nagsasama-sama, gustong magtulungan sa nangyayaring crisis natin ngayon. The devil wants to destroy nations. The devil wants to destroy your relationship. But praise God, instead nations are coming together wanting to help one another para that nations will come and fight this virus as one. Fight this virus as one. Sometimes crisis is God's way of pointing us in the right direction. Ano ba ang tamang daan? Sabi nga ni Pablo, lahat ng gift ay maaring makuha mo. Lahat ng gifts of the Holy Spirit is possible to work in you, through you. Pero lahat ng ito ay baliwala kung wala kang pag-ibig. Because there is only one weapon that will not fail you. God. Yung sinabi po, love never fails. So kay Job, nang pinadalhan si Job ng crisis sa buhay niya, ano ang purpose ni Lord? Nang kinausap ni Lord si Satanas, it was to reveal the little worms na kay Job pa pala. So in the end, inilabas ni Job ito. He even asked God, he even questioned God sa mga nangyari sa buhay niya. He even said, buti pa din ako pinanganak. Dahil sa hirap na dinaanan niya physically, pagdating sa kanyang kayamanan, hindi siya nagreklamo kay Lord. At sabi niya, dumating akong dito hubad sa lupa, hubad din akong babalik sa kanya. Pero pagdating sa physical affliction niya, pagdating sa physical health niya, medyo doon nag-question ni Job ang Panginoon. But in the end, bakit pagdating sa physical niya, doon medyo nagkaroon ng doubt si Job? Because inilabas lang ni Lord kay Job yung mga hindi dapat nakasama niya, yung mga little worms. Ganon din tayo, may mga little worms tayo. Yung ibang mga worms na ito medyo lumaki na. At sabi ni Lord, ang tao makikilala sa pamamagitan ng mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. So whatever comes out of your mouth, that even in Christians, mga kapatid, sabi nga ni Jonathan David, if I have offended you, I do not want to say, sabi ni Jonathan David, let me ni Dr. J. Sabi niya, I am sorry for the offense. Not because I have offended you, it was your fault that you were offended because you allowed offense to hurt you. Sabi niya ni Dr. David, Jonathan David, one of my mentors, I am sorry for the offense, not because I have offended you. It was your fault that you were offended because you allowed offense to hurt you. Ang tao, maa-offend tayo. But if we do not allow their opinion against us, hurt us, hindi po tayo ma-offend. Kung nakakonekta tayo lagi kay Lord, ano man ang iba to sa atin, hindi tayo masasaktan because we understand. Pag si Lord nasa atin, they're not fighting us. Si Lord is always involved in us. Kung mapapansin po natin sa Book of Acts, noong pinipersecute ni Saul yung mga Christians, hanggang dumating sa punto na nakialam na Jesus came and he said, Saul, Saul, why are you persecuting me? Was it Jesus na pinipersecute ni Saul? Hindi, yung mga Kristiyano. But Jesus was involved in their suffering. In your suffering, God is also involved.
And He doesn't want us na manatili sa ating suffering na ito. There is a point in our life, sinabi malinaw na Ecclesiastes chapter 3, in everything there is a season. So, sa mga panahong ganito, sabi ni Lord, lawlessness will abound. The love of many will wax cold. Natutuwa ako. Nag-view po ako yung mga kasal na mga artista ni Hazel Santos, ni Mark Sembrano, yung nila Maris Umali. I cried. I praised God and I prayed for them. Kagabi lang yun. I prayed for them na that God will continue to give them good life at yung strong love na they have for one another ngayon. Mag-grow stronger. Dahil mga kapatid, ngayon maririnig natin, I love you, pero parang napakababaw na ng kahulugan ng salitang pagmamahal. Kaya sabi ni Lord, because lawlessness will abound, the love of many will wax cold. Nagkulang po tayo ng pagmamahal. Nagkulang tayo ng pagmamahal even in our giving. Mga kapatid, sabi po, you can give without loving. Pwede ka magbigay. Nagbigay ka pero nagrereklamo ka. Nagbigay ka ng ito lang. Dahil tinakal mo katulad ni Cain. Mahal niya ang Panginoon. Cain understood God. Kaya nga nung siya'y nagkasala, sabi niya, Lord, pag ako'y pinaalis mo dito, people, tatargetin ako ng mga kaaway ko. Pero anong sabi ni Lord kay Cain? Sino man ng Cain ang mag-touch sa iyo, whoever kills you, 7 times darating sa kanya. So, ang punto nito is, alam ni Lord, alam ni Cain, mahal niya ang Panginoon. Pero yung kanyang pagbibigay, tinangkal niya because he did not love God that much. He did not love God much. Kaya tinakal niya. Maaaring sabi po, you can give without loving. You cannot love and not give. So, na-share ko na rin ito, couple of years ago, may nasundan akong bata, may t-shirt na nakasulat sa kanyang likuran, naka-t-shirt siya, spell love. Talagay, spell love. And then, nang in-spell ang love ay G-I-V-E. Give. Okay? So, sa time po natin, love is naging common na po siya hanggang dumating sa punto na ang love nawala na ng kahulugan. Even yung panahon ng ating Panginoon, kung mapapansin ninyo, among the apostles ni Lord, sino lang ang tumanggap ng kapahayagan that God is love? It was only John. John the beloved, John the apostle. Even Paul the apostle. Sabi po, meron siyang turo sa 1 Corinthians about love. But it was only John the apostle, John the beloved, that penned out and declared God is love. Okay, why? Sa panahon ng ating Panginoon, even before the time of our Lord, ang mga tao, they knew God loved them, but if they made mistakes, God will get angry at them. Meron pong kwento, kasi nagagalit tayo sa China, nagagalit tayo sa mga Chinese, but I'd like to share with you 2 stories, tungkol sa China. Meron pong isang kwento, this is a true story, na isang young man, anak siya ng napakayamang lalaki sa businessman sa China, at ang young man na ito, gusto niya makaalis sa puder ng tatay niya. Unti-unti ninakawan niya ang tatay niya hanggang na malaking bahagi ng kayamanan ng tatay niya, ninakaw niya at umalis siya sa bahay nila. So itong taong ito, nagpunta sa ibang bansa, nagpakasayaw,
Winaldas niya ang kayamanan na kinuha niya sa ninakaw niya sa kanyang tatay for couple of years. Nagpakasaya siya sa ibang bansa. Winaldas niya ang kayamanang ito. Hanggang dumating na naubos na yung kayamanang ito, naubos na yung ninakaw niya sa tatay niya, sa magulang niya, and then yung wala na siyang makain, may hinanap siyang kumpare ng tatay niya. Kinausap nitong young man na ito, yung prodigal son na ito, yung kumpare ng tatay niya, na kung pwede, kausapin yung tatay niya para makabalik siya. Kumbaga, ninong niya. So, itong ninong na ito, kinausap yung tatay, and then the father gladly accepted at sabi niya, sige, makakabalik yung aking anak. Naalala niyo yung kwento ng prodigal son ni Lord. Pero yung kwento ni Lord sa prodigal, nang nagbalik loob yung anak, yung alibughang anak, naghanda ang tatay ng piging, masaganang piging, pinagpatay pa ng mga matatabang alaga, hanggang yung panganay na anak nagselos doon sa bunso. So, tinanggap ng ama muli itong prodigal, masaya ang ama dahil nagbalik yung sabi nga niya, namatay siyang minsan, ngunit ngayon nagbalik na. Pero itong Chinese na ito, yung wealthy Chinese businessman, nang tinanggap niya yung kanyang anak, na nagbabalik ng anak, nagpahanda din siya ng isang masaganang piging. So, during the meal, as they sat feasting, lahat ng mga paningin, lahat ng mata ng mga bisita, nandoon nakatuon sa anak. The son was seated katabi ng ama, habang yung anak masaya dahil siya tinanggap ng kanyang ama. Yung tatay naman ay parang sabi nga po, yung kanyang, there was a big smile on the face of the father. But unti-unti, suddenly, there was a look of horror on the countenance of the son. Parang he grasped his throat and found out later it was too late for him to understand that his father poisoned him. Namatay po yung anak na yun. And then sabi po ng isang elder ng bayan na yun, sabi niya, ito ang mangyayari sa mga anak who dishonored his father. Alam niyo, kakaiba ang ating Diyos. May mga times po that not only we dishonored our parents, not only we dishonored God, but still, the love of God, He embraced us. He welcomes us back to His family. How we present God to the people, yun po ang nagbibigay ng kaisipan sa kanila, lalo na po tayo mga nangangaral. How we present our God, how we present God, how we present our Father to our church. Ganun po ang nagiging mindset ng mga nakikinig sa atin. Dahil meron pong akong nabasa kaninang umaga po, I was reading one book, What Happened to Me. Yung meron pong bata, she's around 9 years old, a little girl. Itong batang ito talagang nag-worship sa Diyos. Wala pong Sunday na di siya kasama ng mga magulang niya sa simbahan because yung father ng batang ito ay isang pastor. One day, ang father na ito, nagturo po siya at ang sabi niya, okay, ipinakita narinig ng batang ito sa pangangaral ng kanyang ama na pag hindi ka sumunod sa Diyos, pag hindi mo tinanggap si Lord sa buhay mo, preach ng pastor na ito yung wrath of God, yung galit ng Diyos, na ang mga taong unsaved,
pag sila'y namatay, lilitsunin, masusunog sa dagat-dagatang apoy. Pag sila'y namatay, and they would twist in agony and will be tormented forever and ever. Yung mga uod lalabas sa kanilang mga mata, sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga tenga, habang sila ay sinusunog sa dagat-dagatang apoy, apoy na hindi kailanman mamamatay. So ang batang ito na 9-year-old was there listening. After that, sabi niya, nung nakakaintindi na ang batang ito, sabi niya, sana si Jesus katulad ng tatay ko, na mabait, maunawain, mapagpakumbaba. I wish Jesus is like my Father, kind, forgiving, generous. So how we present Jesus to the people, magiging ganon ang mindset nila. Kaya nga, nang tinawag ng rich young ruler na ito si Lord, good teacher, ang sabi ni Lord, bakit mo ko tinawag na good? There is only one good, and that is God. Na kahit si Lord din niya sinabing higit siyang mabuti kaysa Diyos sa kanyang ama. But this young girl, sabi niya, I wish na ang tatay ko ay mas mabuti kaysa sa Diyos. Okay? So in the end, bakit ganun na lang ang mga Assyrian? Okay? The Greeks viewed God in terms of beauty and truth, as revealed sa kanilang mga architecture, sculpture, and philosophy. Ang mga Romans, iba rin ang kanilang perception about God. Ang kanilang perception sa Diyos, they know God in terms of might and strength. Kaya ganun na lang sila, ang ginagawa nila dahil ang intindi ng mga Romans, ang Diyos nila, ay man of war. Kaya they would always perceive plan for wars sa kanilang mga kailangan nila makapag-conquer, because that's how they see God, a conquering God. Ang mga Hudyo, iba rin ang kanilang pag-intindi, iba rin pagkakilala nila sa Diyos. Ang mga Hudyo, they understand a God, yung bumabang Diyos kay Moses sa Mount Sinai, na ang bumaba si Lord sa Mount Sinai, earthquakes, yung mountains quake, nakakatakot na Diyos. Ang mga Hudyo, they understand and they perceive God as the great lawgiver and judge. Pero sa kay Apostle John, iba ang kanyang pagkilala sa ating Diyos. Sa ibang disciples, sa ibang apostles, nang dumating sa puntong si Lord ay ipako sa krus, all of them went into hiding except for the Apostle John. Bakit po? Nakilala ni John kung sino si Jesus. He is the one that leaned on the heart and the breast ng ating Panginoon. That's why, nung si Lord nasa krus na, he was the only apostle that was right there in front of the cross. Kaya nadinig niya, nakita niya, he was a personal witness sa pahirap na nga sa ating Panginoon, sa mga insults na binato sa ating Panginoon. And yet, here Jesus was, and declare praying to the Father, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Okay? So there is, sabi nga ni Princess Diana na tinawag na Queen, the People's Queen, na naging dahilan para si Queen Elizabeth magselos. Sabi ni Princess Diana, only a life lived for others is worth living. Only a life lived for others is worth living. Sabi rin ni Mother Teresa, kilala natin po itong dalawang babaeng ito, where there is great love, there are always miracles. Where there is great love, there are always miracles. True love brings out the best in us. So another Chinese story, si Madam Chiang Kai-shek, na nakwento ko na ito sa church,
One time, ito yung klase ng pagmamahal na isang silent. Maaring di man ma-convey, pero ginawa niya sa action. So yung time na yun, yung harvest time, sa lugar nilang iyon, na ang pananiman ni Madam Chiang Kai-shek ay nasa isang bulubundukin. At yung time of harvest na yon, nandun siya sa bundok na yon, watching for yung kanyang mga reapers harvesting the wheat. Natanaw niya bigla yung dagat nag-recede ng napakalayo. Alam niya may mangyayaring tsunami. So sabi niya, kung ikakalimbangin niya yung bell sa bundok para marinig ng mga tao sa baba na merong darating na ganitong aksidente, sabi niya, I would be too late. Dadating na ang tubig na hindi makakaakyat agad-agad ng mga tao. So what Madam Chiang Kai-shek did, sinunog niya yung kanyang barn to get the attention ng mga tao na nasa baba. True enough, nang lumaki ang apoy at may usok sa bundok, nagtaka ang mga tao sa baba, bakit may usok sa bundok? Immediately, ang mga taong ito na nasa baba na nagha-harvest, tumakbo paakyat ng bundok to help Madam Chiang Kai-shek patayin yung apoy. Pero nung ang mga tao na nasa baba, bigla nasa taas na. That's when the great flood came. Lahat po ng nasa baba at umakyat ng bundok, naligtas po sa tsunami. So Madam Chiang Kai-shek has to give up her harvest for the life of the people. So ito yung sinasabing totoong pag-ibig. Because true love brings out the best in us. Okay? Si John the Apostle, sabi nga ng 1 John 4, 7-8, kung mapapansin po natin, sabi ng 1 John 4:7, in verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Ang lahat daw na nagmamahal, ang lahat ng nakakakilala sa Panginoon ay tunay na nagmamahal, loving God from the heart, not from the head. Verse 8, He who does not love does not know God, for God is love. Ang sabi ni John, sabi niya, yung hindi nagmamahal, hindi niya kilala ang Diyos. We may understand love, pero yung love na ito, that is a product of our head, not the product of the heart. This is not the kind of love that God has. Okay? So John the Beloved experience, witness yung love ni Lord. Yung compassion at pag-ibig ng Diyos, it was love and compassion of God that fed the 4,000, that fed the 5,000. It was God's love that gave sight to the blind, that caused the leprous men to be healed, that caused the dead men to come to life. There were 4 deads that Jesus brought to life, that caused this woman, yung rejected woman na ito, to be accepted. Inalaw ni Lord na ang babaeng ito na reject, na sinasabing salot ng society, para tanggapin. Nung tinanggap ni Lord ang babaeng ito, that's when, alam, people complain. Bakit si Lord hindi nakakakilala ng makasalanan o ma-righteous? But yet, anumang klase, it's not what we did, it's not our sin, but it is the love of God that supersedes. It is the love of God that accepts us. It is the grace of God that overlooks. Sabi nga, love covers a multitude of sin. Yung reality ng pag-ibig ng Diyos na na-witness ni John, alam niya, nag-climax ito sa cross ng Calvary. When Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito yung naintindihan ni John, the God-kind love, na sinabi niya, Father, forgive them. Hindi binilang ni Lord ang mga ginawa ng mga taong ito sa Kanya. Jesus saw
that behind your action, there is a greater reason. May dahilan katulad sa nangyayaring ito ngayon, yung virus na ito. How do we look at Bill Gates? How do we look at Obama? Ang sabi sila ay mga antikristo. How do we look at these people doing evils? Mga kapatid, yung crisis na ito will reveal what is really in our heart. Nang sinabi ni Lord, marami sa atin galit sa presidente dahil sa lockdown. Galit tayo sa tao na matitigas ang ulo. Ako'y nagalit din nang nakita ko yung mga taong nasa labas na wala ng social distancing. Sabi ni John, yung pag-ibig ng Diyos can truly forgive a lot. The love of God can truly forgive a lot. Ito yung God kind of love that never condemns. Sabi ni Lord, yung sa parable, let me see, yung Ark of the Covenant, kung tayo po talaga ay na kay Lord, if God has given us the grace to enter, to experience His wonderful presence, if you are able to enter into the love chamber, dahil yung Ark of the Covenant na nasa most holy place, ang Ark of the Covenant na ito ay tinawag ding mercy seat. Ang mercy seat na ito ay tinawag ding love seat. At ang most holy place na ito ay tinawag ding love chamber. At dito sa most holy place, andito sa mercy seat, andito sa love seat, sabi ni Lord kay Moses, there I will meet with you. Sa love seat na ito, sa love chamber na ito, dito natin mamimit ang Panginoon. That's why Paul said, love never fails. Ang pag-ibig ng Diyos, it was the love of God. You remember si Peter, he denied the Lord 3 times. But with that one look ni Lord was enough for Peter to repent, to have sorrow in his heart. That one look of Jesus was enough for Peter to repent for denying the Lord. But yung love na ito, yun din ang nag-restore kay Peter back to the ministry. So the best and most wonderful word in the universe is love. Kaya sabi ni Lord, love, mapapansin po natin sa Luke chapter 6 verse 27, but I say to you who hear, yung nakakarinig at didinig. Pag sinabing nakarinig, naintindihan yung salita ni Lord. Luke 6 verse 27, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who spitefully use you and persecute you. In verse 35, inulit ng Panginoon. Sabi niya, love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil. Therefore, verse 36,
Be merciful just as your Father also is merciful. Yan yung sabi natin, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang kapwa. Pero pag may ginawang hindi maganda, yung kapwa natin, lalo na may narinig tayong sinabi niya laban sa atin, especially pag hindi ka napansin, especially pag may opinion siyang nailaban, na isabi laban sa iyo, na parang di naman laban sa iyo minsan, hindi lang nagustuhan, di mo lang nagustuhan yung opinion na yan, nababago po yung perception natin sa pag-ibig natin sa taong yun. Pero if we truly love people, love is a state of being. Love is not outside. It is deep within you. You can never lose it. It cannot leave you. Love is not selective. Just as the light of the sun is not selective, love also is not exclusive. At ang true love, it has no opposite. Okay, ano nga ba ang kindness? Sabi ni Lord, be merciful, just as your Father in heaven is merciful. Be kind, as your God is kind. Ano nga ba ang kindness? How can we show our kindness? Kindness is listening more and judging less. Lastly, may nabasa po ko doon sa isang libro ko na Carpenter's Wife, na sinabi niya, we cannot control other people. We can only control how we react to them. And we have to leave the rest in the hands of God. But we can do the next best thing, to love these people unconditionally. Now, I pray, sinabi ni Lord, I cannot explain to you dahil sa ngayon, sinabi ni Lord, love your enemies. Ang hirap gawin yon. Gawan mo na mabuti yung mga taong nagagalit sa iyo. Siguro one day, God allows, because sa ngayon, I'm still struggling with the word love. Though I am into that, may mga nakakausap din ako kahit lang po dito sa, mayroon lang ako ka-chat, and then sabi niya, ano ba nangyayaring tuta? Habang kausap kita, gusto kong umiyak. Sabi ko, why do you want to cry? Sabi niya, I just do not know. I just sense the love of God. Though you are in Manila, pero nararamdaman ko ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, ang love ni Lord, hindi mo lamang maibibigay pagkaharap mo ang tao. Because in the realm of the Spirit, there is no space, there is no distance between us. You may be in America, you may be in Saudi Arabia, pero yung love na ito is a spirit. Yung love na ito, hindi mo maibibigay the spirit of love. You can transfer, you can give, but the spirit of love has to be in your life for you to be able to share, for you to be able to give. I pray once again, nais kong sabihin sa inyo, please include Ara Toledo in your prayers. Include her whenever you remember to pray. Nanay po ito, may 2 anak. Pakiusap po niya na siya'y pagalingin ni Lord. Dahil ayaw niya iwanan ang kanyang mga anak, that is 7-year-old and 4 years old. Wala po siya magulang dito sa Manila. Her husband left her. Hindi ko na tinanong kung bakit, pero ito lang, sapat na sana yung dahilan yung kanyang mga anak para i-pray po natin siya kay Lord. Let's pray. Father, today I thank you once again, Father, in the face, yung crisis na ito, yung muling haharapin po namin na sinasabi nilang second wave. Lord, kung nagkulang man ang aming pagmamahal sa aming kapwa, because sabi niyo, Lord, because of all this crisis, of all this pestilence,
wars, rumors of wars. People will betray one another. That will cause yung love na ito mag-wane, mag-cause ang pag-ibig na nasa aming mga puso, Panginoon, ay palabnawin, O Diyos, ng kaaway ng mga pangyayari. Lord, even the devil cannot take this love away from us. But Lord, thank you that by your word, you're making us understand that whatever love you have given us, it stays with us. It is only in our perception, it is only in our understanding, dear God, that we begin to close our hearts to give out love. So Father, today, thank you that binuksan ninyo ang aming mga isip, ang aming mga puso na makita po namin that God is love, that God's love is so great, and that Father, thank you as we continue to pray and uphold to you in prayer. Lord, si Ara Toledo, bless her, dear God, with complete healing and deliverance. Na mga ang cancer cells na ito ay patay na sa kanyang katawan. Gayon din po, Panginoon, kay Martina Marinas, yung complete healing niya, complete deliverance niya from this virus, dear God. We speak healing to them. We speak healing to these women. Also sa kapatid, Panginoon, ni Denden, salamat ng COVID patient din po sa Saudi. Salamat, Panginoon, sa babaeng ito. I forgot her name, but Lord, thank you. I pray that you bless every family ng Jesus Abundant Life Giver. I pray that you bless, their God, every one ng aming mga nagla-live stream. Panginoon, ilayo nyo ang mga pamilya nila, ilayo ninyo ang mga pamilya namin. Kahit kami, Panginoon, sa infection ng virus na ito, Lord God, kaya ano pa man ang mga dumating, Lord, mananatili kaming nagtitiwala that we are, Lord God, safe in the arms of our Lord, because your word says, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And Father God, because we are covered, we are under the shadow of the Almighty, no weapon formed against us will prosper against us. Even, Lord God, the plan of the enemy to harm any of our loved ones, to stop the blessings of coming to us, Lord God, to stop our finances to come to us. Lord, thank you na wala po, Panginoon, kapangyarihan ang anumang kadiliman. Wala pong anumang, even this economic crisis, Lord God, will not affect your people, because, Father God, as Lord, you have blessed your people in Goshen. So, Lord God, you will also continue to bless your people wherever they are. You will continue to supply, Lord. Thank you for the food supplies, Father God. Ginamit po ninyo si Pastor Nick na dumaloy sa mga tahanan namin ang mga supplies na ito. Bless Pastor Nick. Ingatan niyo po siya sa lahat ng sandali. Wherever he goes, bless him, because you still have greater plan for him. Lord, pagdating ng panahong itinakda, Panginoon, salamat po. Nasa posisyon siyang dapat niyang upuan. Lord, i-bless niyo rin po ang aming mayor, ang kanyang pamilya, ang kanyang tahanan, ang mga konsihal, ang aming mga kagawad, ang aming mga kapitan. Maraming salamat sa kanilang mga buhay, ang mga military, ang mga PNP, ang mga frontliners. Lord God, patuloy po namin hinihiling na manatili po silang malulusog sa pakikipaglaban sa virus na ito. Manatili sila, Panginoon, na iingatan, malulusog sa paglaban sa virus na ito, sa pag-aalaga nila sa mga pasyente. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga frontliners. Wala na pong mamamatay ng mga doctors, wala na mamamatay ng mga caregivers, wala na mamamatay ng mga nurses, but Lord God, keep them strong. Keep them, Lord God, safe sa harap ng virus na ito, at maraming salamat po, Panginoon. Now, Lord God, we pray, if we have cursed Bill Gates, if we have cursed the Chinese people, Lord God, na pinanggalingan ng virus na ito, we stand, Lord God, and we ask that you forgive us, Father. That you forgive us, Lord. Now we choose
to forgive, Lord God. Maaring lip service lang ito, but Father, we know this is just the beginning. As we continue to ask, as we continue to declare, we choose to forgive, Lord God. Maabot si Bill Gates at ang kanyang asawa at ang mga taong involved, Panginoon, sa creation ng virus na ito. Maunawaan po nila ang pagmamahal ng Diyos. Maabot po sila ng pagpapatawad ng Diyos. Maabot po sila, Panginoon, ng pag-unawa na sila'y mahal din ng Diyos. Salamat, Panginoon, na anuman mga plano nila ay babawiin nila. Anuman plano nila to destroy. Lord, abutin nyo rin po ang Committee 300. Abutin nyo rin po ang mga Illuminati na ito. Abutin nyo rin po ang mga mason, Panginoon. Ibaba nyo sa kanila ang iyong kahabagan. Ibaba nyo sa kanila ang iyong kapatawaran. Ibaba nyo sa kanila at maranasan nila. Lord God, I pray na, Lord, that they will experience, that they will come face to face with you. Salamat po, Lord. Each of them, give them an audience, dear God, with a merciful God. This is our prayer as you bless the world, as you bless the church, as you bless Jesus Abundant Life Giver Church. Oh, Father God, every member of our family is blessed. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. God bless you and see you again. Sunday live streaming with Pastor Nick. Di ko lang alam kung anong oras. See you again. Amen.